Okay. Hello guys. So, yep. Comment nyo lang yung Zodiac sa inyo. Yun yung i-read natin. Sorry kung kaninang madaling araw hindi ako nakapag-online. Sobra lang talagang puro pagod sa kalokohan yung ginagawa ko. Kasi kanta ko ng kanta kahapon ang nangyari. Ayun. Napagod ako. Okay, so yeah. Pero hindi tayo. Pero don't worry. Hindi naman ako umiinom. So, yep. Kumakanta lang. Parang to release some burden saka sobrang energetic ko kasi talaga. So, yep. Tingnan natin ang current situation ng Leo. So, ito ay general reading, no? Whatever comes out. Kasi yung love reading ginagawa natin every Thursday or Friday na madaling araw. So, tingnan natin ang current situation ng mga Leo, no? Okay. Yung feeling ng person nasa YT ko na, follow nyo sa Ohanas Tribe, na upload ko na. Kung mali yung timestamp, ano nyo na lang, pakicorrect na lang ako sa comments ha. Okay, Leo. So, overall energy mo as of now is wala kang ginagawang action, okay? Sa mga bagay na I think dapat ginagawan mo ng action. I think meron kang dapat na ipaglalaban o ilaban about sa legal matters or paperworks na dapat ayusin or mga bagay na dapat fill-upan. Okay? First time kong marinig yung word na fill-upan dito sa legal card na Oracle. However, narinig ko siya. Okay? So, maaring pinaplano mo din magbakasyon or matagal na nga lang wala ka rin ginagawa. Yeah. I think you're taking your sweet time. Although nandun yung Leo, yung bagot na I'm not sure kung no. I think hindi ka sobra sa pera, hindi ka rin kulang sa pera. Pero thank you, Kes, yun yung nararamdaman ko, no? Thank you rin, Blue Butterfly, no? So, tingnan natin ang maaaring mangyari ngayong week sa'yo, Leo, no? So, kung hindi yun ang current situation ng mga Leo, check your Sun and Moon and Rising. Ngayon, kung hindi ka Leo, pero same ng sitwasyon mo, maaaring meron yun sa Sun and Moon Rising chart mo, kaya stay tuned, or kaya kung meron kang ni-stock na Leo, basta take it as resonate. Kasi minsan, yung halimbawa ko nag-stock tayo ng Zodiac sign, minsan yung reading na pupunta sa atin, lalo na kung yung energy natin is sobrang tutok dun sa tao. So, let's go. Ano maaaring mangyari sa Leo for this week? Sorry. Na-late lang talaga siya. Pagbigyan niyo na ako, kanta kasi ako ng kanta. Walang boses, pero kanta. Tuntua kasi ako. Tuntua ako nung isa ako. Although, grabe, ikot kahapon. Kasi umalis kami, pero sasaya ako mag-isa. Okay, so yeah. Leo. So, about sa money, sa trabaho mo, I think, same old pa rin. However, this is Knight Pentacles going to King Pentacles. Parang, it's either tataas yung sahod mo or magkakaroon ka ng bonus. Yun, no? Usually, pag King of Pentacles, ang narinig ko dapat dito, matured man na. Pero no, I think tataas yung sahod mo or magkakaroon ka ng bonus or better is parang tataas yung posisyon mo. Yun yung narinig ko, no? Magkakaroon ka ng financial security this week. Tapos, yeah, I think if about sa pera, lalo na sa business, kung business yan, lalago yung business mo. Yun yung nararamdaman ko. Thank you, Blue Butterfly, no? So, yeah, Leo, however, Leo, kahit na sabihin natin nandun yung pera, no? Nakukuha mo yung pera. May mga bagay ka pa rin na, I think, na binabalikan, kaya ka nagiging malungkot. I think yung mga bagay na
parang nararamdaman ko, Leo, na parang halimbawa kung nagkaroon ka ng malaking sahod, malaking pera, masaya ka naman doon, pero parang sinasabi mo sa sarili mo na sana kasama ko to, sana ganito, sana ganyan. Isa yun sa mga narinig ko. Pero, take it as resonate, no? Thank you, Blue Butterfly. So, iniisip ko na baka kahit na okay ka sa material or sa money this week, andun pa rin yung grip na tinitingnan mo na hopefully, parang sana may mabago kung ano man yung ikot ng mundo mo ngayon. Kasi I think parang ngayon na okay na ako, sana andito to, parang ganon. I don't know, yun yung nakikita ko, no? Kasi parang you're still looking back into something na nasasaktan ka na could have been, parang ganon, no? Parang narinig ko yung kanta ng could have been then, no? So, yeah. Maari din meron kang, thank you, Blue Butterfly. Sige, sunod natin yung, si Hi na pala to. Sunod natin, yan. Okay. Tawag dito, wait lang. So, I think magkakaroon ka din ng, thank you, Haina. Si Ma'am Haina pala. So, I think magkakaroon ka rin ng gatherings this week or Nomo or Yaya sa bar with your friends. Naririnig ko rin sa, meron din ako naririnig na, someone na parang makikipag-usap sa'yo. Isa rin yun. Okay? Or call, text or message, parang gano'n, no? So, yun maaaring mangyari sa Leo for this week. So, let's go to Libra. Okay? Para sa ating mga Libra. Yung current situation ng ating mga Libra, no? Tingnan natin. Yung kung anong feelings ng person yun, nandun na yung sa YT ko. So, make sure na follow nyo. May time stamp na yun. Nga lang, hindi ko alam kung tama yun. So, if hindi, please lang, no? Nyo, pakitawag dito. Tama nyo sa comment. Kasi, sorry talaga. Sobra. Thank you, Miss Haina. Sobra talaga na pagod lang talaga. Okay? Sana mapagod pa ako. Okay. Libra, naghihintay ka ng divine intervention. Okay. Okay. Hindi, ito. Okay. Naghihintay ka ng divine intervention habang you're, kumikita ka ng pera, okay? I think, binibisi mo yung sarili mo sa paghahanap buhay or about sa daily hustling mo. Habang, kasi parang hindi ka mainip, okay? Either way, parang kahit sabihin natin na ikaw, kaya mo mag-rescue or pumunta sa tao. Pero I think ikaw yung naghihintay na sana ikaw yung ma-rescue. Okay? Yeah. If this is about sa commitment, yung long-term relationship, na still na nag-check ka pa rin ng information about sa isang tao. Kasi itong tao yung gustong-gusto mo makasama habang buhay. Okay, medyo sumakit ulo ko. Yeah, I think a lot of overthinking towards the relationship. So, sabihin na natin, no, halimbawa, Libra, may tao kang gusto. Ini-expect mo na yung taong to sana mag-come towards you. Okay, siya yung pumunta sa'yo. Pero naka-check sa kanya sa online at the more na parang hindi kanya pinapansin, the more na mas gustong-gusto mo siya. Okay? Either way, binibisi mo yung sarili mo. Nagpo-focus ka pa rin naman sa sarili mo about sa money, sa trabaho, no? Pero andun pa rin yung sana naman magkaroon ng divine intervention tong relasyon na to. Parang gano'n, no? So, it's about relationship. So, kung hindi yun ang current situation ng Libra, check your sun and moon rising. Ngayon, kung hindi ka Libra, pero same pa rin ang situation mo, tawag dito, you can stay lalo na sa mga nag-i-stock sa Libra, yung mga gano'n, no? So, tingnan natin na maaaring mangyari sa Libra for this week, no? Yeah.
So, ganun lagi kahit sa private reading, checking ng... Oh, okay. 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 Gusto ko i-clarify yan. Yeah. Gusto ko i-clarify yan mamaya. So, yeah. Libra, this week magkakaroon ka ng pagkakataon mag-travel towards with someone. Dahil doon magkakaroon ng progress yung gusto mong mangyari. Okay? Makakakuha ka ng news na dahilan din na pwedeng either travel or news na magdadahilan kung bakit mapapabilis kung ano man yung nilalakad mo. Okay? I'm not sure lang, no? Okay, Libra. Heavy on Libra. And Sagittarius din. And Sagittarius. Fire sign din na sign. Okay. Yeah, andun pa rin yung overwhelming na feeling. Nagme-meditate ka. Magso-solitude ka. Andun yung takot, yung stress, yung mental overload, yun na parang tingin mo kailangan mo mapag-isa para mag-isip, which is, yes, kailangan mo. Kasi I think, sayang yung, I don't think kasi itong Eight of Wands is a bad news, no? Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang ma-overwhelm ka sa isang bagay, okay? Ang Eight of Wands for me is parang, ito yung news na nilalakad mo noon, okay? Na parang mabagal, parang ngayon bibilis siya. Ito, yung anxiety na makukuha mo, itong, parang hindi ko sure, itong Four of Swords kung para saan yung overwhelming. If this is about the person, I think kailangan mo nga mapag-isip. Mapag-isa at mag-isip mabuti. I think wala kang magiging problema sa pera kasi this is a give and take, okay? Maaring maging most generous ka this week, magbigay ka pa, okay? At makontrol mo lalo yung thank you ba yung pera mo. I think sa pera ang Libra this week is mas control nila yon, yung trabaho nila, yung pinagkakitaan nila kisa sa emotions nila. Okay, gusto ko i-clarify ang Emperor. Okay. Please start angels. Ano po Emperor? Oh, okay. Okay. Okay, so yeah. Kung may involved dito na masculine energy na I think ito yung Emperor kasi etong Emperor is very, paano ko ba sasabihin na sa apat na king, eto siya, all in one, right? I think this person is willing to give and take with you. Despite of their gender, ha. Halimbawa, this is a divine masculine energy. Kahit anong gender pwede. This person will come towards you. Biruin mo lumabas ulito. I think this person is ready to, thank you, Bella, magbigay sa'yo ng give and take. Kung ano man yung hinihingi mo, no? I don't think about money, pero I think kung emotion yung hinihingi mo, time, effort, I think this person is ready magbigay. Okay? May bagay siya sasabihin sa'yo, very structure yun, no? Parang sabihin natin na I'm not sure, pero parang narinig ko sasabihin sa'yo ng taong to is, eto yung kaya kong ibigay, eto yung kaya ko, eto yung hindi ko kaya, eto yung pwede dito, eto yung pwede dyan. Yun, no? Emperor is parang, they take control, okay? But, they still, parang, I think yung emotion mo, iisipin pa rin nila, no? Kasi, Emperor is for kings, despite of their gender, ha? Tandaan nyo, ang mga nanay, di ba, pwede rin sila maging haligi ng tahanan. Ayun ang ibig ko sabihin. Yung ganun haligi ng tahanan ng nanay, they could be divine masculine energy. Okay? So, yeah. If ever na makipag-usap sa iyo itong taon to,
Huwag ka magbibigay ng agrumento, okay? Be guarded. Isipin mo kung ano yung lalabas sa labi mo bago ka magsalita. Kasi I think this person, magbibigay siya ng inspiration sa'yo sa ka-ideas. Kung hindi ka okay doon, kailangan sabihin mo para magkaroon kayo ng fairness, okay? I think one of you is younger, okay? Because this is a page of swords and I think since these swords, okay, it's an air signs. So yeah, I think kailangan ikaw to, may plano ka rin dapat para sa sarili mo. Okay? Huwag ka makikipag-away. Okay? Huwag na huwag. Kung kakasapik. So, yun. Ang maaaring mangyari sa Libra. Let's go to thank you, Esguera. So, bigyan nyo kayo ng thank you, Esguera. Hello, C. Locus. Okay. Pisces. Let's go, Pisces. Okay. Tingnan natin ang current situation ng mga Pisces, no? Tingnan natin. Tarot Angels, please give me 3 cards na current situation ng mga Pisces. Grabe. Palyado lahat kahapon. Pero, ewan ko, alam ko naman na pinagbigyan ko lang naman talaga. Hey, pinagbigyan din naman ako ngayon. Okay, so yeah. Pisces. Overall energy is Pisces na obsessed ka sa isang tao. I think, wala man dito yung oracle card ko na for stalk ng social media is nararamdaman ko sa'yo. Gustong-gusto mo makuha tong taong to. Ito yung parang sabihin natin na kulang sa lahat ng araw mo. I think, titingnan mo siya. However, dinidisregard mo yung feelings mo kasi natatakot ka. At natitrigger ka ng taong to. Parang, Pisces yung Sel, thank you. Selly, thank you. I think Pisces yung nararamdaman mo, no? It's natural. Lalo na kung yung tao na mahal mo is yung, or, okay, kung ayaw mo sabihin ng love, obsessed mo, or yung tinistok mo, is someone na itinitrigger ka para maging better person. Hindi ka naman matitriggered kung hindi mo mahal yung isang tao, okay? Parang sabihin natin na may mga taong tatanggap sa atin in our very, very low point, okay? Na para hindi tayo umangat. Hindi natin isipin umangat. Parang okay lang sa atin to. Parang okay lang, di ba? Bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon? Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Pero pag mahal natin ng isang tao, we want to level up na hindi natin napapansin. So, yung triggers, parang hindi ko deserve yung taong to, hindi rin ako deserve ng taong to, sino ba siya, bakit naguguluhan ako. So, isa yon sa mga current situation ng Pisces. Ngayon, kung hindi yun ang current situation ng Pisces, alam mo na check your Sun and Moon rising, and hindi lang naman kasi isa ang ating zodiac sign, and of course, kung hindi ka Pisces, pero same ng situation, dahil nga hindi isa ang zodiac sign natin, may mensahe para sa'yo. Pero kung ikaw ay nag-i-stalk sa Pisces, take it as resonate, okay? So, tingnan natin maaaring mangyari sa Pisces for this week. Okay. Okay. Congratulations, Char. Congratulations yung binigay sa akin na video. Pero Pisces, Nea, baka congratulations ka kasi I think maganda naman yung ano mo. I think maganda naman yung week mo. Pero ikaw yung magwi-withdraw. Okay? Kasi I think kailangan mong magsolo sa huli. Overall energy this week is maaring maraming reunion or pupuntahan na mga barkada or kaibigan, no? Maaring may party, mga ganyan. I think you want to have some fun. Okay? Kasi parang dito si King of Cups. However, King of Cups, yeah, hindi siya nagbubukas ng emosyon. Kaya nga King of Cups, may nomo-nomo, para instead na yung parang lungkot niya, doon niya binubuhos sa
inom-inom, no? Yung ganon. Hindi ko pinagtataon yung sitwasyon mo, okay? I'm just saying na first time ko lang din maramdaman sa energy ni King of Cups. Usually, alam ko kasi ang King of Cups is very nagtatago talaga sila ng emosyon. Pero sometimes nararamdaman ko ganun. Pero ikaw, I think, kaya ka siguro sasama sa mga party or reunion or kung ano man na yaya ng barkada. I think because gusto mo itago kung ano yung nararamdaman mo. Kasi nga, hindi mo maintindihan na this person is yung gusto mo pero at the same time, nagtitrigger ka. Thank you, Sisling G. You're working towards your money. Okay, finding a new job or finding a way to be in self-employment, building a business, something like that, or trade. Okay, or inaayos mo yung reputasyon mo. Not knowing na kaya mo ginagawa yon, I just want you to know kasi you're in love. Okay? Kahit anong deny mo, I think you know naman. Okay? Siguro may something lang na hindi pwede kung bakit hindi mo masabi sa taon to kung ano nararamdaman mo. So, magso-soul searching ka. I think kahit nasabihin mo na ang overall mo is energy is having some fun with some people, I think in this week na mapag-iisip mo na teka lang, kailangan malaman ko kung bakit ganito yung nararamdaman ko sa taon to na parang it's supposed to be dapat na parang free at love. However, ba't ko ba nararamdaman na natitriggered ako or natatakot ako or ano man ang lumalabas sa ego ko or bad side ko. Kaya kailangan ko pull back, no? Mas maganda kaya kung tingnan mo kung ano bang reason kung bakit ba ganun ang nararamdaman mo sa tao. Kasi the more na malalaman mo yung reason, doon mo makikita yung mga childhood trauma mo. At alam mo ba kung ano nakakatuwa doon? Pisces, you are self-healing. Okay? So, kung ano man na nararamdaman mo sa tao na yan, I'm sure na it will make you better, to be honest. Okay? So, let's go. Bigyan niyo ako ng zodiac sign na susunod na dalawang tawag dito, dalawang zodiac sign na magkasunod. Nea, hello Nea, thank you. Okay, sige, go, let's go. Taurus, hello Karen, Taurus. Okay, so tingnan natin ang current situation ng Taurus, no? Lumilipad. Taurus, napaka-grounded. Bagay na bagay yan. Oracle card na yan na una. Okay, Taurus overall, may pinaglalaban ka. Overall energy mo as of now, no? May pinaglalaban ka about sa nangyari before, okay? Pilit itinatapon yun ng mga ibang tao. Might be around your family, okay? Legal battle around your family na pinaglalaban. Mga nakaraan-raan pa. Napilit itinatapon ng ibang tao. So, yeah, take it as resonate. Kung hindi yun ang current situation ng ating Taurus, you can check your sun and moon rising ngayon kung yun ang current situation. Kahit di ka Taurus, you can stay, no? Okay? So, yeah. Okay. So, tingnan natin ang maaari mangyari sa Taurus for this week. Okay. Biglang lumabas lahat to, Taurus, and supposed to be hindi, pero my guides told me na, yeah, basahin to. Okay, okay. Taurus, you will feel trapped or restricted sa bagay na ipinaglalaban mo ngayon. Okay? Number 7 might be resonate. You will feel powerless this week. Maaring magkaroon ka ng aggression or forcefulness sa mga bagay na pinaglalaban mo, okay? Na parang gusto ko sabihin sa'yo, Pisces, na hindi dapat. Okay? At dahil doon, yung mga pinaglalaban mo na pinupuwersa mo, okay,
you might be giving up na rin doon sa paniniwala na yon, or sabihin mo sa sarili mo, okay, talo na ako, wala na talaga. Magkakaroon ka ng hindi lack of money, okay? Hindi okay na pera. Poor financial control and lack of opportunities, or mga bagay na lost opportunity this week. So, hindi ko alam kung ano ipapayo ko, and sa totoo lang, sasabihin ko lang sa Pisces, if ever, this is very specific person, since konti yung nanonood. Kaya I think talagang para sa, actually, hindi dapat ako mag-online, no? Pero my guides and my intuition told me to do this live. Pisces, if ever, halimbawa, ang maganda, yung pinakamaganda mangyayari sa'yo this week is siguro is you're admitting na, okay, talo na ako. It's time to give up. Kasi may mga bagay na nawawala na sa akin kung ipagpapatuloy ko to. And okay lang na maramdaman mo yung pagkatalo mo, yung nasaktan ka, or pagkabagot din, no? Yung pagod. It's okay. Pero remember na lumaban ka pa rin, okay? Sa bagong yugto ng buhay mo. Kasi yung mga bagay na natalo tayo, ibig sabihin hindi yun para sa atin. Pine-prepare tayo sa mas better things, no? So, Pisces, I wish you the best, no? So, yeah, galingan mo lang. Let's go naman tayo sa, okay, bigyan nyo ako ng zodiac sign na magkasama, ay hindi, okay, Gemini. Okay, let's go to Gemini. Okay, i-upload ko rin to sa YT ko. If ever, tawag dito, follow nyo rin to, may timestamp. Pagka mali, ayos na lole, no? So, let's go, Gemini. Tingnan natin ang current situation ng mga Gemini. Okay? Grabe. Sakit na naman ng ulo ko. Okay. Alam niyo, pagka sobrang hyper ako, kaya sobrang naks. Okay, charan. Okay, pag sobrang hyper ako, kumakanta ako, or what. Mas gusto ko, yung mga tao kasi masarap kasama, pero yung mga tao ding hindi. Okay. Gemini, I think sa ngayon, you are in a vacation. Okay, yung current energy mo. However, you're in your divine masculine energy. Kahit nakabakasyon ka, I think, napaka-high ng defensive yung naririnig ko, no? Okay? Yeah, may hindi ka ina-admit na may naaalala ka, Gemini, na nagpapasaya sa'yo at gusto mong bumalik. I think yung divine masculine na to is unhealed despite of your gender. Okay, Gemini? Kaya, yung returning, nakikita ko na bitter yung ala-ala. Okay? So, you're trying to live normal every day. Kahit na at the back of your mind, may tao kang naaalala. Okay? You might be, pine-pleasure mo rin yung sarili mo sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. However, it doesn't work. Thank you, Caitlin. Yeah, I think Gemini, medyo mainit din ang ulo mo madalas. Okay? Thank you, Marie Kim. So, let's go. Tingnan natin maaaring mangyari sa Gemini for this week, no? Ay. Okay, let's go. Oh, siya, Divine Masculine, Emperor. Still, you will be defensive. Okay? Pero naririnig ko rin na lumabas to is, dedepensahan mo rin na rin. Dedepensahan na rin ni Gemini yung mga bagay na gusto niya.
Isa yun sa narinig ko. Yung kaninang Divine Masculine, which is Emperor din yun. Sisting G, thank you. I think na depensa lang yun. Pero this time, dinidepensa ngayon, this week, Gemini, you will didepensahan mo na yung mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? I think parang napagod ka sa stagnancy sa buhay mo and you want to have a brand new beginning. Gusto ko sabihin with someone that you want to work with, ka-workman to, teamwork, collaborate with, partnership, partner, love, okay? Yeah, you want to have a grounded new beginning with this person, okay? Oh yeah, person ang naririnig ko. Grabe, yeah. You want to have a security or talaga kung space sa life ng person na to. Ang kailangan mo na lang is to make a choice this week, no? Ikaw na yung magde-decide kung kailan. Thank you, Caitlin, kung saan, kung paano, or what. But I think this week you made up your mind na this is the person that you want to be with, to have a grounded new beginning. I don't know bakit yun. Is a lot of stability yung gusto mo sa taong to. So, that's nice, no? So, let's go. Susunod natin yung zodiac sign. Ma'am Sisling G, tapos na ako sa Libra, but follow nyo po ako sa YT ko neto. Tapos na rin po ako sa Leo. But follow nyo ako sa YT neto kasi i-upload ko to mamaya. Lalagyan ko ng timestamp. Ngayon kung hindi ko po maitama yung timestamp, pakitama na lang po sa comment ng YT. But yeah, don't worry po, i-upload ko naman siya. Kaya yeah. Meron na rin po doon yung yung current feelings ng person nyo sa YT ko. I-check nyo na lang po yung timestamp doon sa description. Tapos kung halimbawa po mali, pakitama na lang din po. Kasi sobra talaga. I think I'm not well din. So kaya ganun. I'm not well na... Paano ko sasabihin I'm not well physically and mentally, but I'm trying to be. Okay, ayoko rin naman na iwanan yung mga ibang tao. Yeah, Scorpio. Actually, Esguera, yeah. Someone's eager me na mag-Scorpio. So, let's go to current situation ng Scorpio. Sa totoo lang, kanina galing ako ng, sabi ko hindi ko sasabihin, pero yeah, galing ako ng hospital para magpa-check up. Okay? And, hindi ko pa alam yung laboratory test, but hopefully, hindi ko naman nakikita na negative yun, okay? Hindi ko nakikita hindi ko nakikita negative. Siguro kailangan ko ng bakasyon talaga sa mundo. Nga na hindi ko alam kung paano. Ang hirap makahanap ng tao na alam mo yun yung safe space. Kasi yung mga tao sa paligid ko is parang gusto lang laging makuha sa akin. Kaya thank you, Sally. Kaya medyo hindi ako okay. Lalo na pagka kasi guys, ikaw may intuition ka, mararamdaman mo yung parang hindi mo alam bakit ka sumama, diba? Umuo ka naman, pero galit ka, diba? Parang sabihin natin bilang babae, sasabihin, tatanungin ko anong gusto natin kainin, pero hindi natin masabi yung gusto natin kainin kasi alam natin sa partner natin. Well, wala akong partner, okay? Na iba yung gusto nila. Intuition yun ng babae, to be honest. Kaya naiinis sila kasi gusto man nila yon pero yung partner nila, alam nila yung gusto kaya hindi nila makuha yung gusto nila kasi yung babae lagi nag-give madalas. Minsan may mga lalaki din na which is divine feminine energy, no? Thank you, Ma'am Rose. So, ganun siya. Yung intuition ko, pag may kasama akong tao, I mean, sa harap ko, okay naman, pero at back of, of my heart, saka of my soul, alam kong may mali, okay? Biruin mo kahapon, kasi someone is pursuing me, no? Gusto yung punta kami ng simbahan. Pumunta kami. Alam ko na hindi yun matutuloy kasi sarado yung simbahan, pero hindi siya nakinig. So, ang nangyari is,
since wala naman siyang kotse, nagkaroon ng lumalakas yung ulan, nabasa kami pareho, ganyan. At least nakapunta ako sa place na gusto ko, nabili ko naman yung gusto ko kahapon. However, hindi yun yung tao na gusto ko makasama pag magbabakasyon ako. Nga lang, ayoko din maghanap ng kung sino-sinong driver para lang nakapunta, okay? Kasi yung pupuntahan ko, required talaga siya ng, gusto ko talaga ng may drive talaga. Nga lang, gusto ko man pumunta mag-isa na lang na ang hirap din kasi talaga. Naghahanap naman ako. Ang hirap magtiwala. Yun lang sasabihin ko. So, yep. Let's go. Scorpio, sorry ha. Scorpio, you're still waiting for divine intervention din. Okay? Kasi gusto mo makipag-reconcile sa isang tao. Okay? In the near future, ito yung tao na naghiwalay na kayo na parang wala nang balikan. Yeah. However, kung gusto mo makipag-reconcile, ikaw yung naghihintay. Ikaw yung naghihintay sa taong to. And I wonder why. Okay? Kasi tayo, paano ko ba sasabihin din, no? Scorpio. Bagay, whatever works for you. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung pinagdadaanan ng Scorpio, no? Pero kung hindi nga yun ang pinagdadaanan ng ibang Scorpio, check your sun and moon and rising. Ngayon, kung hindi ka naman Scorpio, para sa yun ang situation, you can stay. Pero para sa akin, despite of kahit ano pa ang ano mo, zodiac sign mo, guys, kung may gusto kang taong bumalik sa buhay mo, don't wait for divine intervention. Ikaw mismo yung divine intervention, to be honest. Anong gagawin mo kung hindi mo itatry? I mean, yeah, takot tayo sa rejection. Unless, Scorpio, na ginawa mo na yung way para makausap siya, ilang beses na, siguro sabihin natin mga 2 or 3, tapos hindi nagbago yung ugali niya, yung ganon. Pwedeng maghintay kung yung pa rin ang mahal mo. Actually, hindi ko sinasuggest sa iba na mag-move on or what sa taong mahal nila. Pero ang gusto ko is piliin nila yung sarili nila. Kasi ang hirap naman pag-move on yung ibang tao na mahal nila. Diba? Thank you, Miss Queen. Sa taong mahal nila, nasasabi mo move on na lang, mahal pa nga nila. Tapos mamaya magkaroon sila ng karelasyon na hindi nila mahal, sasaktan lang nilang isa't isa. Nadadamay pa yung ano. Yes, damay ako sa karma nyo. Ako nagsabi nun eh. Kaya ang ginagawa ko, mag-focus sila sa sarili nila. Which I think yun yung ginagawa ng Scorpio, if ever, na yun ang reason kung bakit yung hinihintay ngayon, di ba, intervention, no? Kasi parang siguro hinihilingin na magbago tong taong to, or unless takot si Scorpio sa rejection. Kasi dalawang energy yung nararamdaman ko. Yung Scorpio na reject at yung Scorpio na non-reject. Okay? Na takot ma-reject. Kaya naghihintay siya ng divine intervention. So, yeah, tingnan natin ang maaring mangyari sa Scorpio for this week. Para sa akin, kung pwede naman itry eh. Pero kung ayaw talaga, doon lang naman ako lalayo. Pag pinush away ako. Hindi ako yung tipo na, mahal pa rin naman sigurado yung tao, kahit na itaboy ako. Pero, syempre naman, kung ginawa ko na lahat tapos ayaw talaga niya ako sa buhay niya, of course, hindi ko na ipipilit ang sarili ko, magpo-focus ako sa sarili ko, pero hindi rin ako magsisinungaling at maggagamit ng ibang lalaki o ibang tao para lang mapasaya yung sarili ko. Yung focus na yun, ibig sabihin mahalin yung sarili ko, itry ko ibigay yung pagmamahal na hindi kayang ibigay ng ibang tao, at hindi i-focus sa ibang tao na mahalin ko, ng pilitin kong mahalin, o mahalin kahit mahal ako, okay? Kasi ang mangyayari nun, hindi kasi rin totoo guys yung mamili ka ng taong mas mahal ka. Sigurado ako masasakal kayo. Okay. So, yeah, magkakaroon ka ng overburden this week, Scorpio. Mga bagay na responsibilidad. I think about to sa work, sa family, yan na nakikita ko at nararamdaman ko. Hindi ka pa rin gagawa ng choice or decision sa isang bagay na dapat matagal mo nang pinagdesisyonan.
Kasi nga, you're still waiting. Okay? Andun pa rin yung waiting, no? Maraming mga tao o offer sa'yo na inaayawan mo kasi nga, you're still waiting for divine intervention. Which hindi ka naman gumagawa ng desisyon kasi ikaw yung gusto mong lapitan ng taon to. So, ang gagawin mo, i-overburden mo, overload mo yung sarili mo this week sa trabaho, sa family, sa mga bagay na yung mga karma dapat ng pamilya mo is pinapasan mo. In return, Scorpio, ang sasabihin ko sa'yo, walang matututunan yung family mo o mga kaibigan mo o co-workers mo sa kakapasan mo para lang kalimutan or wala sa isip yung tao na hinihintay mo. Kasi ayaw mong masaktan, ayaw mong sumugal, masaktan, o ma-reject, no? Yeah. Okay nang ma-reject para sa akin kaysa hindi ko tinry. Promise. Kasi yan nga, I think kung ayaw mo talagang lumapit sa isang tao, kasi syempre, whatever works for Scorpio, pero wag mo na rin hintayin. I mean, yun, no? Let it be, Scorpio. Wag mo na siyang hintayin. Okay? Ayaw mo mag-decide, then, wag mo na rin hintayin. Kung, di ba, I think, ilagay mo sa sitwasyon mo yung sitwasyon ng tao. Bakit nga ba siya magdi-decide din? Thank you po sa nagbigay, Paul Rix, magbibigay, Scorpio, no, ng panahon sa'yo o desisyon kung ikaw hindi rin. Parang ganito yan, last night nag-isip ako na sabi ng isang tao, hindi naman ako mahal ng tao niya, hindi niya alam kung gaano ko siya kamahal. Sabi nito. Tapos sabi ko, pero nagbibigay ka ba ng effort doon sa tao? Hindi. Pero mahal na mahal mo? Oo. O paano mo nasabi na hindi ka mahal porket hindi nagbibigay ng effort? So parang, so hindi mo mahal, hindi ka nagbibigay ng effort, diba? Andun yung love. Pero siguro dahil nga, kasi yung tao na yun is nireject na ilang beses ng tao, nung lalaki, nung ni-reading ko, no? Ilang beses na siya nireject. Parang, gumawa na siya ng way para makausap. Okay, nagkaroon na now or never. Nga lang, sinabi niya na rin yung nararamdaman niya. And this person is keep pushing her away. Parang, lagi lang siyang tinataboy ng tinataboy. So, nung time na yun, na parang, sabi niya hindi sabi ko, andun yung love. Pero kahit nandun yung love, hindi mo pwedeng ipilit yung tao hanggat hindi niya pa nakikita yung sarili niya. So, hayaan mo na lang. Paano ko ba sasabihin na ang mga tao may ginawa para sa atin? Pero the more na hinahayaan natin apakan tayo, kahit na sabihin mo bigay ng Diyos yung spouse mo, partner mo, mawawala yung respect. Okay? Kaya nga dapat may boundaries. Mahal kita pero bawal to. Mahal kita pero nasasaktan ako dito. Dapat sabihin mo rin sa akin yung reason ba't nasasaktan. Saan mo nanggagaling yung isip mo na ganyan. Kasi yan yung healthy relationship. Guys, no? I'm not in a currently relationship pero naka-ready ako na ganun yung gawin ko. Na parang sabihin na kung ano yung bagay na nasabi kong masakit, sabihin mo sa akin para alam ko kung paano susunod gawin at mag-sorry din, no? Ngayon, gusto ko rin makinig ka rin sa akin. Kasi, guys, iba-iba yung trauma, no? May mga taong pinalaki ng maayos, may mga tao na hindi sila binigyan ng pagmamahal kahit nandyan yung pamilya nila. Okay? May ibang tao na kalalaking tao, pinabayaan ng mama at papa nila, nagkaroon siya ng, kasi, di ba, usually sa atin, medyo trigger warning to, no? Pagka lalaki, iniisip natin, hindi sila magkakaroon ng essay, alam niyo yun, yung harassment, okay, sure, yun, harassment, parang ganun, essay, sa essay. Nagkaroon tuloy siya ng, ganun, mahirap para sa akin sabihin yung pinagdaanan ng tao na kilala ko, okay, na-abuse na hindi niya alam. Okay? Hindi niya alam na na-abuse siya.
So, yung trauma ba niya, nawalan siya ng tiwala sa mga tao na parang pag may ginawang mabuti sa kanya isang tao, ang tingin niya, hihingin is yung katawan niya. Okay? Halimbawa, pag sinabi nito na, ay, okay, ganyan, ganon. Basta mga ganon bagay. Andun nga yung magulang, kompleto nga yung pamilya, hindi naman siya nakaramdam ng totoong pagmamahal. Ang tingin niya lahat ng mga tao is kailangan conventional or transactional. Okay? So, nung nakakilala siya ng tao na parang totoong taong magbibigay sa kanya ng pagmamahal, ng totoong taong magkikare sa kanya, itinaboy niya kasi natakot siya. Kasi may nararamdaman niya na siya doon sa tao na yon, pero tinaboy niya dahil ang tingin niya baka hingin din sa kanya is yung katawan niya. Okay? And, yun yung nakakasad. Kaya, mahalaga sa relationship is be open and don't be afraid na sabihin kung ano yung nangyari sa'yo. Dahil, lalo na kung may safe space ka sa partner mo, sometimes hindi lang safe space sa partner mo, sometimes sa friends mo. Basta nakaramdam ka ng safe space, please share it, okay? Hindi siya dapat ikahiya. Sa dami ng kabataan ngayon na hindi nila alam na nag-grooming sila, I think, dapat malaman ng lahat yun. May mga sad story na hindi talaga okay. And sadly, kung akala nyo na walang nawawala sa mga lalaki, napakalaki ng nawawala sa kanila. Actually, yung pagiging defensive, ego, and pride, grabe. Okay? So, yeah. Scorpio, sana nakatulong yun, no? Okay, let's go to... Okay, bigyan niyo po ako ng ng dalawang... Ay, teka lang guys, wait lang May trabaho kasi ako. May trabaho lang ako. Okay, wait lang. Okay, ano nga yun? Hala, hindi ko nakita. Ano nga yun? Okay, 69. Teka lang guys. Wala siya. Hindi, R. Wala. Okay. So, wait lang guys Kasi may trabaho din ako bukod dito. Kaya, I mean, ginagawa ko tong pre kasi si God, binigyan niya ako ng gift na ganito. And dahil yun sa isang person na nakilala ko. Okay? Sabihin natin na hindi kami nagtapos ng good terms. However, naging malaking catalyst siya sa buhay ko. Okay? Na lalong makilala ang Panginoon saka ang Archangels natin. Or kung ano man pinapaniwalaan natin. So, yeah. Let's go to Aries. Let's go to Aries, no? Actually, yeah. Parang, tingnan, bigyan nyo ako ng cards, Tarot Angels, na current situation ng aking Aries. Please give me last 2 cards, current situation ng aking Aries. Thank you. Okay. Okay, tiyatanggap ko na yan. Okay. Aking Aries, meron kang notes or journal about sa family mo, no? May mga bagay kang tinitingnan. I think also, Aries, yung pattern sa life ng family mo, okay? Yung mga ganun. I think, overall, Aries, gusto mo makipag-compromise or magkaroon ng agreement sa pamilya mo. Umaandar, ang overall energy mo is about family. Might be compromise or agreement about sa financial support or basta about money. Narinig ko rin is about mana, lupa, alasa, ganun, no? Parang before is dati, pinapanood mo lang yung mga nangyayari sa paligid mo, sa pamilya mo. Pinagmamasdan mo. Yeah, you're taking notes but this time, you are ready na gumawa ng action para magkaroon ng settlements towards this, no, Aries? So, kung hindi yan ang current situation mo, Aries, check your sun and moon rising. Ngayon, kung hindi ka Aries, pero same yung situation mo, you can stay, okay?
Natutuwa ako pagka general reading tapos iba-iba yung sitwasyon. It's not about laging love. Nakakatuwa for me. Kasi, I mean, lahat tayo, we are hoping and praying to God to have a partner, no? Pero I'm not praying for someone. I'm praying for a kind of love na I think I deserve. Hindi na yung person. So guys, if ever na yun ang pinakamagandang manifestation, someone message me. Actually, hindi lang someone. Madami na sabi nila, if meron akong love spell or something like that. Guys, love spell doesn't work. If ever, hindi yun good omen. Okay? Imagine, it's like buying a toy na parang nakuha mo na pero there's no emotion. Sasabihin ko sa'yo walang emosyon na ibibigay sa'yo yung taong yon. Dahil alam mo na nakuha mo lang sa maling bagay. Okay? Even na sabihin natin na yung mga nakabuntis na pinilit pakasal, yung mga ganon, no? Or mga something like that. Okay, mga ganon. Basta mga pilit. You don't need naman something na magkaroon ng love spell. Just na ikulong yung tao sa buhay mo. But, yun nga, ikinukulong mo yung tao sa buhay. Na akala mo pag nakuha mo yung mahal mo, magiging masaya na kayo, happy. No. Maniwala kayo, no. Marami na ako nakitang tao na ginawa yun. And, sadly, they end up not in a good terms or basta hindi maganda outcome. Okay? So, don't try. If you want to manifest love, napakasimple lang. Focus to yourself. Tapos mag-pray ka sa pinapaniwalaan mo. The kind of love that you want. Huwag yung person. Kasi paano kung yung person na yun yung gusto mo, pero yung ugali niya, ibabasurahin ka. Di good luck, di ba? Okay. So, yeah. Yung sinasabi ko na tinuturoan kayo ng manifestation about love. Okay, sasabihin nila yung manifestation. Which words din yan eh? Hindi, no? Manifestation is hinihiling mo. Ano ba hilingin mo? Tao? Kind of love? Of course, yung kind of love. So, yeah. Let's go, Aries, for your, this week na maaring mangyari sa week mo, no? Sorry. Ang daldal ko ngayon. Okay. Yeah, Aries, may tao na mag-a-apology sa'yo. Yeah, or magpo-propose sa'yo. Apology and proposal this week, no? Habang nagsa-soul searching ka mag-isa. Yeah. Parang narinig ko yung long-awaited proposal. And I think, Aries, alam mo na mangyayari to, no? Na parang yung taong to is magsusorry sa'yo. Kasi you're intuitive din, no? Parang alam mo na soon magkakaayos din kayo. Lalo na if about family to. Number 2 might be resonate. Or 9. Sorry na. Okay, excuse me. And, might be, you will be focused sa bagay na, ano ba to yung ginagawa mo na, kasi usually, pag nakikita ko tong 7 Pentacles, parang brand new na ginagawa. Pero I think, Aries, yung ginagawa mo is yung magiging foundation ng trabaho mo is parang noon mo pa to ginagawa. Noon mo pa siya gusto i-materialize or unti-unti mo, sabihin natin negosyo, unti-unti mo binibili. Parang this week, magiging okay na siya at sorry na. Okay, so yeah. Okay, Aries. Sorry guys. So let's go to okay, Aquarius. Wala pang nga pala, no? Wala pang Aquarius. Na-atching ako. May allergy rin kasi ako sa ano. Okay, tingnan natin current situation ng Aquarius. Ay. Bakit? Wala naman na akong nilinis ko ng sobra yung bahay. Wala nang alikabok dun. Meron na naman ba? Okay, Aquarius, currently energy mo as of now is you want to chase something or you're chasing something. Yun din yung naririnig ko.
But nararamdaman ko din, Aquarius, na may iniimbestigahan ka. Hindi ko masabi na stalk eh. Iniimbestigahan ka. You might be moving out sa lugar mo, sa bahay mo, okay? Yeah. Kasi nasaktan ka. You might be moving out sa current location mo, kung saan ka nakatira. Kasi nasaktan ka. Feeling mo na left out ka, okay? Hindi ko nakikita na hindi stalking eh. I think may iniimbestigahan ka na information about something like that, no? Aquarius. So, kung hindi yun ang current situation ng Aquarius, check your sun and moon and rising ngayon. Kung, kahit di ka Aquarius, yun ang situation mo, you can stay, lalo na kung meron kang ni-stock na Aquarius, okay? So, tingnan natin maaaring mangyari sa Aquarius for this week. Sorry guys, sinipon ako. Ay, hindi ko alam pa bakit nagkaroon ng alikabok. Pero linggo-linggo ako naglalaba kasi. Baka siguro hindi ko na self-clean yung aircon. Okay. Aquarius, Oh, okay. Queen of Cups. Number energy niya na maaaring mangyari sa kanya. Magkakaroon ng balance towards your romantic and emotional, no? Sa isang tao. Hindi lang sa sarili mo. I think sa isang tao din. And dahil doon, magkakaroon ng balance yung pagsasama nyo. Magkakaroon kayo ng magandang outcome. I think magagawa nyo lahat ng bagay na gusto nyo magawan dalawa. Okay? Imamanifest mo yung mga bagay na gusto mo. Okay, andun din yung mga bagay na gusto mo, ipipilit mo din. Okay? Magkakaroon kayo ng brand new beginning with this person. At parang, ipipilit mo yung mga bagay na gusto mo din. Ito yung gusto ko. Parang ganon. Yeah. Yun ang gusto ko. Makakasama mo yung tao sa paglilipat mo, okay? Yung isang divine masculine energy, King of Pentacles, despite of their gender, ha? Na yung may pera, okay? Na etong taong to, magiging better ka lalo dito sa taong to. Parang ibibigay ng taong to lahat ng gusto mo. Magkakaroon ka ng stability, good provider kasi itong taong to, bibigyan ka ng security, okay? Hindi to nagre-risk kahit kanino. So, itong taong to, siya, willing siya mag-risk for you. Okay, might be also, this is an LGBT, because this is two kings, King of Cups and King of Pentacles. However, yung King of Cups, nararamdaman ko kasi is two energy. You and that person, no? Divine masculine energy, okay? So, after nun, after nyo siguro, lumipat or something like that. Though, I want to clarify bakit may Knight of Pentacles. Okay. Yeah. Andito kasi yung same routine. Both. Biruin mo King of Swords and Knight of Pentacles. Same routine. Yeah, there might be someone younger than your person, okay? Na magsabi about ng katotohanan sa'yo, okay? I'm not just sure kung ano yan. Anong katotohanan? Okay. About sa mga bagay na
Ay, okay na yan. Basta kung ano man yun, ayokong pumangit. Maganda na yung card mo. But, might be na makakuha ang Aquarius ng, ng news, okay? I'm not sure kung ano yun. Siguro yung sorry, sinisipon ako yung bagay na, kasi hindi ko nararamdaman stock eh. Parang, iniimbestigahan mo. Parang doon, no? So, yeah. Okay, Aquarius. So, let's go to, okay, ano na ba? Capricorn. Okay? Guys. Sorry, may sipon ako. Hindi ko sadya. Okay, current situation ng mga Capricorn. Please, Tarot Angel. Sorry na. Tapos na po ako, ma'am, sa Taurus. Kaya, check yung, nyo na lang, yung YT ko. I-upload ko po dyan mamaya. Okay, saka yung current feelings ng person is nandun na din. Okay. May timestamp doon. Ngayon kung mali ang timestamp ko, please lang, pakiayos. Ma-help na lang ako. So, yeah. Capricorn, give me current situation. Last card ng current situation ng aking Capricorn. Okay. Capricorn, you might be dealing with a mirrored soul. Ito yung tao na parang salamin mo. Okay. However, sa salamin na yun, di ba, kahit parehas na ganon, is still a parallel. Ibig sabihin, magkaiba kayo ng way of resolving something, ganyan, which is yin and yang. Kaya nga, twin flames. Okay. Yeah, a lot of love. Okay. Kung Capricorn, tinatanong sa akin, ano yung twin flames? Ito ay higher soul contract. Mas higher pa sa soulmate. Okay? This is the one. However, hindi ito madali. Hindi ko ginagamit yung word na yan because some people uses as, parang manipulation sa isang tao para ma-stuck. So, I don't want you to get stuck, no? I think kasi you're not stuck. Yun ang nararamdaman ko sa Capricorn. Thank you, Mr. Dreamboy. Yun ang nararamdaman ko sa Capricorn. Hindi siya stuck. Okay? Andun kasi yung love. So, sa bawat ginagawa ng Capricorn, alam niya yung future niya. And kiniklear niya yung space niya para papasukin ang taong mahal niya. Okay? So, yeah. Kung hindi ito ang current situation ng aking Capricorn, check your sun and moon rising ngayon. Kung di ka Capricorn, for same situation, you can stay. Just stay. Ba't ko sinabi yun? So, yeah. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Capricorn for this week. Might be resonate ka rin sa Aquarius. Same yung Magician. Okay. Ba't ganun? Okay. I think, Capricorn, you will balance your finance, pati sa mga bagay na gusto ko gawin. Sorry talaga. Sinisipon ako. Okay. Might be mag-transfer ka rin ng money sa account mo or account ng iba or magbigay sa pamilya mo, no? Magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin at makukuha mo yung mga bagay na i-desire. So, I think Capricorn, unlike kay Aquarius kasi ang nakita ko sa Magician na na energy niya is parang sasabihin niya sa tao niya na ito gusto ko, okay, parang ganon. Pero ikaw, Capricorn, ang nararamdaman ko is ikaw wala kang kailangan na tao or wala kang kausap na tao para gawin yung mga bagay na gusto mo. So, this week, Capricorn, taasan mo yung mga bagay na gusto mong maabot, yung mga pangarap mo, it will come to life, promise, unti-unti. So, bihira ko to sabihin, pero I take note mo yung mga bagay na pangarap mo. Okay? Tapos, i-take note mo din yung mga dating pinangarap mo na nandyan na rin. Para malaman mo kung gaano kalayo narating mo, na totoo, yung mga pangarap mo ay natutupad mo, no? Kasi, matutupad din yung mga pangarap mo this week. Okay, so yeah, i-high mo ng i-high yung vibration mo. Huwag ka magpapalo. I think may mga taong humihila sa iyo pababa. Because, alam ng intuition mo yung dapat mong gawin. Of course, you are in a twin flame, nasa twin flame, of course, andyan yung inner knowing mo. Kaya,
Saka self-trust mo. Number 2 might be resonate. 1 and 2. See? Kaya, may mga bagay ka pa na malalaman. Capricorn. And, yun nga lang. Kasi may mga taong humihilas sa'yo or may mga tao nang didrain ng energy mo, magkakaroon ka ng overburden this week. So, ingatan mo, ma-stress. If ever na napipil mo, Capricorn, na nai-stress ka, i-take back mo agad yung energy mo at mag-rest ka. Okay? May mga bagay na hindi mo dapat kunin, lalo na kung halimbawa problema ng iba ay wag mo nang kukunin kasi problema nila yon. Pwede kang tumulong, pwede kang magpayo katulad ng ginagawa ko, pero wag kang magsasabi na ako na ang gagawa niyan. Okay? Okay. So yeah, let's go to tapos na ba ako sa Pisces? Oo, tapos na ako guys sa Pisces Kaya, follow nyo ako dito sa Ohana's Live sa YT. I-upload ko to mamaya. I-edit ko lang. May timestamp to. Nga lang, kung mali yung timestamp ko, please, paki-comment nyo na lang din doon, no? So, yeah, let's go to Cancer. Yan, Cancer. Yeah. So, tingnan natin ang current situation ng mga Cancer. Hindi ko nararamdaman yun para sa Cancer. So, yeah. Give me 3 cards. Current situation ng Cancer. Okay. Okay. And 1 last card. Himala, kasalanan ba? Okay. Cancer, you want to chase something. Ito yung bagay na nakikita mo na sa panaginip mo or naririnig mo sa mga kanta or parang may telepathic ka with someone. Ito, kung tao man to, i-chase mo, sitwasyon, okay? So, naglulook ka ng information, ba't mo nakikita yung mga signs na to? Kasi hindi mo maintindihan. And I think you are ready na i-chase yan. I think your guides, angels, ako ano man yung pinapaniwalaan mo, nakita ng mga guides mo Cancer yung pinagdaanan mo, no? Yung mga bagay na talagang tinry mong malampasan. Kaya, I think you are ready na gawin yung bagay na gusto mong gawin. So, let's go. Tingnan natin kung ano ang dapat, kung anong maaaring mangyari sa Cancer for this week, no? Ay! Nako, please give me clarity. Na nauutal ako, bakit? Tapos narinig ko yung kantang Blanco. Ni Janela Salvador, yeah. Yeah. Okay, Cancer. I think may kailangan kang gawin o lituhin. Parang lituhin ng mga tao sa bagay na tatahakin mo. I think sabihin natin na hindi mo sasabihin agad na mag-abroad ka, parang gano'n, no? Kailangan mo silang lokohin. In order for you na magkaroon ka ng power towards sa bagay na gusto mong makuha. Okay? Siguro hindi nila gusto yung kurso or trabaho na tatahakin mo, something like that. Kaya gano'n. Ipaglalaban mo naman deep inside yung katotohanan sa sarili mo. Kasi ito yung gusto kong gawin, okay? Ito yun. Ito yung option ko. Sa lahat ng napili ko, ito yung option ko. So, yan tatahakin ko. Kaya may mga bagay man sa'yo na ino-offer, love man to, sitwasyon man, trabaho, hindi mo pinapansin kasi ang goal mo is to work towards what you really want this week. So, asa na lang yung mga tao na akala nila ay maloloko ka nila, pero hindi nila alam. Kahit nagsasabi ka na, oo, gagawin ko yan. Oo, sure, why not? I think hindi yun gagawin ng Cancer. Parang, oo, magdodoktor ako. Yung pala, naka-criminology na. Parang ganun, no? So, yeah. Which, tama lang naman. Kasi kung saan ka masaya doon, hindi kung saan masaya ibang tao. So, let's go to our Virgo. Okay. Tingnan natin ang current situation ng mga Virgo, no? Peace, Heart, Angels. Give me 3 cards current situation ng mga Virgo. Kahit ako, yun din gagawin ko, eh.
Actually, yun yung ginagawa ko, Cancer, hindi ko sinasabi yung plano ko. Sinasabi ko lang yung mga bagay na gusto ko i-share, pero yung plano hindi din. Para, alam mo na, bigla na lang, uy. Pero sinasabi ko kunwari, yeah, bili tayo niyan. Oo, sige, why not? Oo, pero iba pala yung plano ko. Yeah, okay. Virgo, I think someone cut you off, no? Or ginos ka, kasi yun yung pakiramdam mo as of now. Parang tingin mo wala na to, okay na to, tapos na to. Pero you still willing to take a risk na itry yung kung ano man ang nawala sa'yo or relasyon man to or tao na para kausapin siya. Parang tumitingin kayo ng mga bagay kung bakit ganun yung ugali niya, kung ano yung ano niya, kung ano bang pwedeng maitulong sa taong to, parang ganun, no, Virgo? I think, kahit sinabi mo na wala na talaga, siguro hindi na, I think, andun pa rin na gusto mong maintindihan siya. So, tingnan natin maaaring mangyari sa Virgo for this week. Sorry talaga, guys. May sipon lang talaga. Patawarin mo ako, paglarong isipan. Ewan. Char. Okay. So, Virgo, overall, magkakaroon ka ng, wow, financial new beginning. Okay? Or, new financial opportunity. So, make sure, Virgo, na i-check mo yung mga email mo, lalo na kung meron job offer sa'yo, just grab it. I think doon ka magkakaroon ng mas malaking sahod. Okay? Kung currently nasa trabaho ka, right, I think kailangan mag-show up ka pa rin hanggat hindi ka napupuli hard this week, okay? Yeah, kung ito naman ay about sa, yun nga, hindi mo tinatanggap na wala na kayo, still na nagsisinungaling ka sa sarili mo, chinichit mo yung sarili mo na pwede pa, maari kang masaktan this week. Okay? You want to make a decision, I think, kailangan mo lumayo sa taong to or sa trabaho. Okay? Kasi dalawang energy nararamdaman ka dito. Pero hindi mo muna gagawin. Kung sa trabaho, kasi of course, hindi ka pa fully hard. Maari sabihin mo lang na may sakit ka, something like that. Kung sa love life naman, kasi nga, hindi mo pa siya tanggap na gusto mo pa magbigay ng effort, okay? Kasi andun pa rin yung love, okay? Yun yung pinakamagandang way na sabihin yun. Maaring magkaroon ka rin ng hindi, paano ba sasabihin, success sa isang bagay na dating hindi natapos pero matatapos ngayong week. Okay? Magkakaroon ka ng completion, fulfillment, and sense of belonging. Halimbawa, kung natapos na yung relasyon nyo this week, natapos number 3 or number 21, may bilas like 3, collaboration. Magkakaroon ka ng new collaboration towards our partnership, someone. Okay? Halimbawa lang, kung ganun. Okay? Kung ano man yun. Or halimbawa nga, tapos na yung sa trabaho mo doon, may bago ka ng job, magkakaroon ka ng mas higher pay job or mas maayos na mga katrabaho. Okay? For our Virgo. So, to our Sagittarius, tingnan natin ang current situation ng Sagittarius. Guys, sabi ko, follow nyo ako, please. So, IT. Okay, sorry ko para nagko-comment ako. I'm not sure kung kaninong energy yung dapat mag-comment na follow nyo ako, okay? Para ma-check nyo yung iba pang mga zodiac sign. May timestamp na doon. Kung halimbawa mali, hanapin nyo lang yung zodiac sign yung sinasabi ko naman. And if ever na mali yung timestamp ko, please, i-comment nyo yung tamang timestamp, okay? And doon din naman na yung your person currently feeling sa'yo. Thank you, Ma'am Joanne. So, yeah. Sagittarius, current energy. Sagittarius, may mga tao na inggit sa'yo at pinag-uusapan ka, no? Ang tingin nila ipinapunish mo sila dahil hindi mo sila pinapapasok yung energy mo, yung mga taong to. Okay? Kasi kinat off mo na sila. I think kinat off mo or ginosted mo, yun yung pakiramdam nila. Parang iniwanan mo, Sagittarius, yung mga taong to. Not because na ayaw mo sa kanila, but because naramdaman mo na hindi okay yung energy nila. Okay? Or sabihin natin naramdaman mo na ayaw talaga nila sa'yo, pero dinidrain ka nila. Okay? Parang ganon.
ayaw nila, pero gusto ka nila at the same time, which na ayaw mo yung ganong energy. And you might be still dealing with TF. Okay? Kasi nakita ko sa isang Sagittarius din na nag-deal siya ng TF. Okay? Which is mirrored soul. Kaya siguro, I think, ayan, naririnig ko sinasabi ng guides ko is your focus din na papasukin ang taong to sa buhay mo. Kaya nakiklear ka rin ng mga tao na hindi dapat sa buhay mo. Okay? So, tingnan natin maaaring mangyari sa Sagittarius for this week. Okay. Oh. Okay. Yeah. So, Sagittarius, I think, this week magkakaroon ka ng a lot of burden. Kaya, parang halimbawa, although ang overall energy mo is reunion din or coming home with someone, I think, ang magiging reason nun kung bakit ka papayag halimbawa magbakasyon is because parang na-overburden ka sa lahat na nangyayari sa'yo this week, no? Parang pag may nagsabi sa'yo ng, tara, bakasyon tayo, I think papayag ka. Yeah, kasi andito din yung decision na yung choice mo towards to travel to somewhere. Okay? So, parang magpa-plan kayo, pumunta ng somewhere, ganito this week. Suddenly leaving everything behind. Yun yung naririnig ko, no? Kasi parang, yeah, tinatry mo kasi i-balance ang sarili mo sa bagay na kung about to sa pera or stability din. Nagde-detach ka rin sa mga tao. Yeah, yung mga taong pinagchichismisan ka, yung mga tao na, hindi lang yung mga taong pinagchichismisan ka. I think yung mga tao din na hindi okay sa'yo yung energy. Parang, cut off to. Okay? Hindi mo sasabihin sa ibang tao yung plano mo with someone else na halimbawa, yun nga, may magyaya sa'yo, hindi mo sasabihin yun na magbabakasyon ka para, I think, matuloy yung bagay na pinaplano ninyo. Mas Sagittarius din, so medyo nakaka-relate din ako, no? Kasi I think, syempre, hindi rin naman talaga natutupad lahat ng plano natin at yung biglaan yaya is mas natutupad. So, yeah. Kahapon nga, yun yung ginawa sa akin ng kakilala ko. Biglang yaya siya. But however, yun nga, kasi may plans ako ng Sunday night, no? Pero, syempre, pinagbigyan ko. Kaya, yun, pag uwi namin ng gabi, medyo hyper pa rin naman ako. Pero, I'm not, hindi kasi ako alcoholic. So, hindi naman ako nakainom. But, yung pagiging hyper ko, dinaan ko sa pagkakanta ko ng kalokohan ko. Okay? Tapos, yeah, after nun, at least, basta guys, if ever you feel hyper, kung saan mo gusto ilagay yung energy mo, pwedeng sa laro, diba? Yung iba, ML, yung iba, kung ano-ano. Ako, iba-iba. May ADHD kasi ako. So, iba-iba. Para hindi ako ma-bored. So, ganun lang din yung gawin nyo para hindi kayo masyado ma-bored or mag-isip or mag-overwhelm. Kasi yung mga hyper na tao, once na halimbawa naghihintay ng oras ng pasok nila or yung gagawin nila, natutulala sila, yung pagiging hyper nila, nagiging overwhelming, which nagkakaroon ng negative na maaaring ma-manifest in your real life. So, yeah, always think positive. Huwag lang siguro sa mga bagay na hindi dapat. But you can also think negative. Basta alam mo yung bagay na, paano ba sasabihin yun? Yung way para magkaroon ng resolve. Kasi hindi naman lagi positive, di ba? Always have a plan A, plan B. Kasi ayoko nung yung katulad ng tao, niyaya niya ako kahapon, alam kong, hindi ko alam, pakiramdam ko lang na sarado yun So, sarado nga. Sabi ko, anong plan B mo? Tapos sabi niya, wala. O, edi wala. Okay, so umuwi ako na hyper sana ako, na andun yung hopes ups ko kasi lumabas ako, pumayag ako, na hopes down ako. Okay, so yeah, tapos need to check up ng morning. Tapos
sabi ko, ile-let go ko muna nga sana mag-online, but my guides told me na mag-online, and I'm not sure why, pero 'di ba? Destiny knows, God knows kung ano man pinapaniwalaan niyo. Of course, ano ako sa inyo, nirespect ko yan. Actually, nakapagsimba na ako sa Muslim, sa Shinto, sa Buddha. Nakapagsimba na po ako. Okay, I just trust lahat ng Diyos at lahat sila nirerespeto ko. Lahat ng pinapaniwalaan ng tao, nirerespeto ko. Kung mayroon man pagkakaiba yung respeto namin, hindi na para i-agree yun, dahil hindi para i-disrespect or ibaliwala yung pinapaniwala. Kasi naniniwala ako na lahat ng tao is hindi porket nakita mo 9 tapos 6 sa akin, ibig sabihin mali ka na or mali na ako. Okay? I think dapat alam ng mga tao kung ano yung respeto, kung ano pinagdaanan, bago tayo sabihin natin na mali siya. Okay? Kaya, yun din siguro may papayo ko din bago ko i-opto, no? Bago kayo magsalita ng masama sa ibang tao, gumawa ng hindi maganda, dahil syempre, may mga bagay tayo hindi na-open na masama sa taong gusto talaga natin kausapin. Halimbawa, may gusto tayong awayin kasi pinadamas natin yung gano'n. Halimbawa, boss natin, di ba? Yung iba naglalabas ng sama na loob through online. Guys, kung ano yung naramdaman mo, yung negative energy na yun na ipinasa mo, maaring hindi lahat kasing strong mo o strong natin na kayang pakinggan yung mga ganang sakit na salita. May mga tao na kinukuha yung buhay nila. Kaya, be mindful sa mga sasabihin natin. I mean, yung mga nanonood dito, I think hindi naman ganun. Pero, just to raise an awareness kahit sa ibang tao, if ever na may nagsabi sa inyo na masakit na salita, guys, itapon nyo. Tapon nyo, huwag nyo ipasa sa iba. Hindi ko sabihin lunukin, itapon nyo, iganon nyo, tapos, i-shoot nyo kay Papa God or kung ano man pinapaniwala nyo. Kasi, maniwala ka. Merong karma yan. Hindi ko sinasabing perfect ako. Maniwala kayo, nagsasalita rin ako ng hindi maganda. Lalo na pagka nakita ko may binuli. Gigigil ako doon. Pero mostly, nagiging optimistic ako na minsan medyo bad na rin. Okay na parang may nag-aaway na, okay, hindi ko problema to. Pwede akong tumulong, pero kung madadamay ako, wag na lang. Parang gano'n, no? Pwede ko pag-usapin yung dalawa, pero kung ayaw talaga magpatulong, edi wag na lang. Kisa naman magsalita ako ng, hoy, ganyan-ganyan, ganon-ganon, ano naman kayo, no? Lalo na yung salita ko, medyo may pagka-sharp, na kahit na yung childhood trauma ng tao, mabubuksan na parang, basta guys, ang words is cut deep kisa sa physical. Maniwala kayo sa akin. Unless talaga na, alam mo yun, may bagay na hindi magandang gawin. So, yeah, be mindful sa mga sasabihin natin. Kasi may mga tao na, alam mo yun, kung may pinagdadaanan kang pinaka-low, may mga tao na masakit na nagsalita sa'yo, hindi na para ipasa sa taong wala namang ginawa sa atin. Kung may ginawa sa atin, yeah, sige, gawin mo. Dapat lang para maramdaman din nila yung ginawa nila. Pero para dahil hindi mo kaya, dahil boss mo yun, or mas mataas sa'yo yung rank ko, or in what way, in what character, huwag mo ipapasa sa tao na hindi mo kilala. Okay? Huwag kang magja-judge. Okay? Huwag kang maniwala sa sabi-sabi ng iba. Marami akong kilalang tao sa paligid na wala na dahil sa masasakit na salita ng ginawa ng iba. At hindi ko rin sila ginajudge kung bakit nila ginawa yun. At hindi ko rin ginajudge si Papa God. Alam ko na merong reason. If ever lang na kailangan ng tao ng kausap, kasi hindi lang pala lahat lagi tao kailangan nila is kausap. Minsan kailangan din nila ng tao na sila lang nakakaalam ko ano man yun. Kasi minsan, kahit sabihin natin na tumulong tayo ng tumulong, halimbawa, nagbigay ako ng walis, ang kailangan niya pala pamunas. Mandun yung intention ko, pero mali yung tulong ko. Okay? Saka kung halimbawa kayo may pinagdadaanan kayo, alam niyo yung bagay na kailangan niyo ng tulong, don't hesitate to talk to someone na ganito ang kailangan ko, na kailangan ko ng kahit yung silly things, ha, kailangan ko andyan ka lang, kailangan ko pakinggan mo lang ako, huwag kang magsalita, pakinggan mo lang ako, huwag kang magsalita, iiyak lang ako. Yeah, do it.
kung gusto mo, even na parang, just to please someone na nandyan. Ako kasi si God, okay, God, hindi ko na kaya, God, na ano na ako, na overwhelm na ako, yung mga ganun. God, saan ako ano dito, halos hindi ko na alam yung mga papaniwalaan ko. Hindi ko nalilito ko, ano ba to, ba't ganito, mga ganyan. Si God yung nilalapitan ko kasi kung may mga tao akong pinapaniwalaan, di ba, yung mga bagay na hindi ako safe, kay Papa God ko sinasabi. But, syempre, I still wishing na someone, na sana magkaroon ako ng tao na makakasabi. Until then, hindi ko naman din kailangan na maghanap ng ibang tao. Thank you, Miss Ed, na pagsasabihan or mga tao na ipilit ang sarili ko para lang pakinggan ako. So, ganun din kayo. If ever na sabihin niyo kahit silly things, please lang, kung may pinagdadaanan kayo. Kasi, hindi niyo alam na magiging malaking impact yun. Malay niyo sa tao din na pinagsabihan niyo, may bagay siya na matutunan or hindi mo alam, halos same na pala kayo ng pinagdadaanan. Magulat ka. Makatulong ka pa na, pares sala tayo. May mga bagay pala na pwede kayong pag-exchange information para, alam mo yun, makamove forward. So, yeah. Thank you sa mga nexty, sa mga nanood. Follow me sa YT. Ayan. I-upload ko to. I-edit ko lang. May timestamp doon. And please, kung mali ako, please bear with me. Tama yun na lang po ako sa comment. Okay? And always, guys, make a better choice.